likod ng bawat pagmamahal ay mayroong kwentong sinubok ng panahon, tukso at sakripisyo. Kilalanin si Gary, isang lalaking handang ialay ang lahat para sa babaeng iniibig. Ngunit sa gitna ng kanyang katapatan at wagas sa pagmamahal, paano niya harapin ang mga sugat ng pagtataksil at magpapasya sa gitna ng sakit? Ito ang kwento ng pagmamahal na hindi naluluma sa pagkakamali, kundi tumitibay sa kapatawaran. Handa ka na bang tuklasin ang mundo ng pagmamahal ni Gary na punong-puno ng aral at inspirasyon? Kung oo, halik kayo at makinig. Babe, bakit ang aga mo naman yata ako sinundo? May pagtatakan tono na tanong ni Gail sa nobyong si Gary. Para hindi tayo maabuti na masyadong traffic sa daan, patungo sa paaralan mo, babe. Magiliw na sambit ni Gary sa kasintahan nang tinignan nito sa mga matang babae. Nasa second year college na ang dalagang si Gail sa kursong education. Magkapitbahay sina Gail at Gary. Malaki ang agwat sa edad ng dalawa. Mas matanda ng ilang taon si Gary sa babaeng minamahal. Isang retired teacher sa public school ang mama ni Gail na si Mrs. Galena Ferrer. Pumanaw ang ama ni Gail na isang government employee noong first year high school pa lamang ang dalaga dahil sa diabetes. Si Gary naman ay panganay sa 3 magkakapatid. Maaga ring pumanaw ang ama nito na isang jeepney driver noon dahil sa cancer sa atay. Isang mananahe ang mama ni Gary na si Ginang Anita Bustamante ng mga basahan noon. Hindi na natapos si Gary ang kursong architecture dahil pinili ng binata na tulungan ng ina sa pagtataguyod ng pamilya. Babe, wag mo na ako sunduin mamaya sa school ha? Bakit naman? Kasi hindi ko alam kung ano oras kami matatapos ang groupmates ko sa paggawa ng schoolwork ko na demand ng isa naming professor. Isa pa, ay ayokong lumiit ang kita mo sa pagmamaneho ng taxi dahil sa kakasundo mo sa akin. Gail, hindi ka kailanman magiging abala sa akin. Tandaan mo sana yan. Sinserong wika nito habang pinagmamasdan ang maputi at makinis sa mukha ng girlfriend. Nakahinto kasi sila sa daan dahil sa kaunting traffic. Gary, naaawa ko sa iyo. Alam kong hindi madali ang magtaguyod ng mga kapatid, lalo na kung pareho pang nag-aaral. Isa sa mga nakikita kong paraan para mapagaan ang responsibilidad na nakatoka sa iyo ay yung huwag palaging magpasundo sa iyo, babe. Kaya kong pagsabayin ang mga responsibilidad ko sa inyo ng pamilya ko, Gail. Dahil pareho ko kayong mahal at mahalaga sa buhay ko. Tumahimik na lamang si Gail matapos marinig niya ang mga katagang yun mula sa boyfriend. Hinintay na lamang makarating sila sa eskwelahan ng payapa at ligtas. Hi, hon. Pungad na bati ni Lance kay Gail at hinalikan ang babae sa may labi nito. Sumulpot si Lance sa gilid ni Gail ng ilang minuto pagkatapos siyang matanaw na nakalayo na ang minamanehong taxi ni Gary. Lance, itigil mong kaharutan mong yan. Alalahanin mo, nasa public place pa rin tayo ngayon. Wika ni Gail nang huminto si Lance sa paghalik. Titigil ako ngayon sa paghalik sa mga labi mo, Han. Pero, sasama ka ba ngayon sa hotel sa akin? Gail, kanina pa ako sabik sa iyo. Pero may klase pa tayo, Lance. Wala akong pakialam kung may klase pa tayo. Ang mahalaga sa akin ngayon ay matugunan na maganap ngayon sa pagitan natin, Han. Nagsusumamong sampit niya sa harap ng dalaga para mapapayag niya ito sa gusto niya. Si Lance Benitez sa isang binatang laki sa yaman. Anak siya ng tanyag na neurosurgeon sa bansa na si Dr. Alejandro Benitez. Dahil sanay sa maginhawang buhay ay walang interes sa pagtatapos agad sa pag-aaral ang lalaki.
Pangatlong palit niya na ang kursong Business Administration. Medicine ang unang kursong pinasok niya, pangalawa ang Hotel and Restaurant Management. Lance, nakokonsensya at naaawa na ako kay Gary. Ang bait ng tao sa akin para gawan ko siya ng pagtataksil. Sabi ni Gail habang nakapatong ang ulo sa hubad na dibdib ni Lance. Kakatapos lang na mainit na tagpo sa kanilang dalawa. Nasa loob sila ng isang hotel room. Naging mapusok na naman si Gail kay Lance, kaya may nangyari na naman sa pagitan nila ng binata. Sino ba naman ang hindi bibigay na babae sa isang Lance Benitez? May matikas sa pangangatawan, dimples, maputing kulay na balat at katamtaman ang taas. Idagdag pa rito na mayaman ang lalaki. Kung naaawa ka na sa kanya, bakit hindi mo pa kayang hiwalayan ng tuluyan ang boring mong boyfriend? Ang sabi mo sa akin, ay higit mo ko mahal kaysa sa kanya, hindi ba? Oo, mahal kita, Han. Sa'yo ko lang naranasan na laanan ng sobrang atensyon, oras at mga bagay na matagal ko na gustong maangkin, tulad ng pure gold na kwintas at bracelet. Sambit nito sa malumanay na tono ng pananalita habang nakatitik sa mukha sa lalaking kasama sa kama. Ngunit sa isang bahagi ng puso nito ay nandoon pa rin ang hindi nito kayang burahin na pag-ibig para kay Gary. Gail, salamat. At palagi ka nandyan tuwing kailangan kita, Han. Kaya nga mahal na mahal kita eh. Nakangiting wika niya pagkatapos siyang gawaran ng isang mainit at mapaghanap na halik sa mga labi ang babae. Nasira ang magandang record ni Gail sa pag-aaral simula nang pumasok sa buhay nito si Lance. Bumaba ang grades ng dalaga, naging pala absent sa klase at may mga projects sa hindi na nagagawa. Mabilis sa lumipas ang mga buwan, nagpatuloy ang panloloko ni Gail at Lance kay Gary. Isang araw ay nalaman ni Gail na buntis siya. Lance, salamat naman at pumayag ka mag-usap tayo ngayon dito sa condo unit mo. Ay, bakit ka nga ba nagtakda ng pag-uusap na ito, Gail? Bagot na tanong nito. Lance, pwede ba akong makahingi ng tuwig muna? Please? Nauuhaw na kasi ako, honey. Sabi ni Gail, nahalata ang labis sa pagod at pagkaputla sa muka. Naiinis man ay kumuha pa rin ng isang basong tubig si Lance sa kusina at inabot kay Gail. Buntis ako. Mahina pero diretsong sabi niya sa lalaking kaharap noong naubos niya na ang inuming tubig sa loob ng isang baso. Sigurado ka bang buntis ka talaga? Baka naman kasi false alarm lang. Akala ko ba ay may pills kang iniinom para hindi ka mabuntis? Sunod-sunod na usisa ni Lance. Oo, Lance. Umiinom ako ng pills para wag mabuntis. May mga araw noong nakaraang mga buwan na nakalimot ako uminom eh. Sorry, Han. Ay, ipalaglag mo yan. Hindi pa ako handa maging tatay, Gail. Ayoko pang magkasariling pamilya. Mabigat na responsibilidad sa buhay ang haharapin natin dalawa kapag lumabas na ang bata sa tiyan mo. Lance, nadidinig mo bang sarili mo? Hindi ako mamamatay tao. Hindi ko kayang pumatay, lalo na ng sarili kong dugot laman. Lumuluhang anya sa lalaki. Kung ayaw mo sa mungkahi ko, ay maghiwalay na tayo. Dahil tapos na tayo, Gail. Ayoko na sa'yo. Ayoko ng problema sa buhay. Ayoko ni sa batang yan. Walang pusong sambit ni Lance. Lance, bakit mo to ginagawa sa akin, ha? Akala ko ba'y mahal mo ko? Anong nangyari sa pagmamahal mo? Si Gail habang bakas ang mga luha at disappointment sa pisngi. Mahal? Hindi kita mahal, Gail. Hindi kita kailanman minahal.
Ginamit lang kita upang may regular akong tagapawi ng init sa katawan. Nabuntis ka nang wala sa tamang oras dahil isa kang malaking tanga. Umalis ka na ngayon dito sa condo unit ko dahil hindi na kita kailangan. Sinampal ni Gil si Lance matapos marinig ang masasakit na mga salitang iyon. Sinabi niya pa rito bago tuluyang lisanin ang condo unit ito na walang kwentang tao siya at napakawalang hiyang lalaki. Babe, nandito ako ngayon sa simbahan ng Quiapo. Pwede ba tayo magkita rito, please? May kailangan lang tayong pag-usapan. Wika ni Gil sa cellphone kay Gary. Tama-tama. Malapit lang ako sa Quiapo Church. Mahinatid lang na pasahero. Saglit lang ha. At papunta na ako dyan. I love you, Gail. Mahal din kita, Gary. Wala sa sarili na sambit ni Gail bago tuluyang tinapos ang tawag sa cellphone. Lumuhod siya sa harap ng imahe ng Panginoon Diyos na nasa krus. Tumutulo ang mga luha niya mula sa mga mata habang todo hingi ng tawad kay Gary at sa Diyos mismo. Hindi niya man isiwalat gamit ang sariling bibig ang dasal niya, ay tiyak niyang nabasa na ng lumikha ng langit at lupa ang labis niyang pagsisisi sa kasalanang nagawa. Gail, sorry kung medyo natagalan ako pagpasok dito sa simbahan ha. Ang hirap kasi makahanap ng parking space sa labas. Maraming tao kasi ang gusto makapunta rito. Ayos lang, babe. Hindi naman ako nainit sa paghihintay sa'yo. Tara, labas muna tayo ng simbahan. Please? Punta tayo sa plaza at umupo sa isa sa mga bakanting bench doon. Mag-usap tayo, Gary. Mahinang sabi niya, ngunit bakas ang pagkapormal sa tinig ng pananalita. Gail, ano bang pag-usapan natin na importante? Seryosong tanong nito sa nobya nang sa wakas ay nakaupo na sa bakanteng bench. Huminga muna ng malalim si Gail bago naglabas sa mga kadaga sa mga labi. Gary, nabuntis ako ng ibang lalaki. Nagtaksil ako sa iyo. Hindi ako naging loyal na girlfriend. Patawarin mo sana ako. Kahit hiwalayin mo ko ngayon ay tatanggapin ko. Alam ko makakakita ka pa ng babae hindi ka lolokohin. At mamahalin ka ng tapat. Alam kong hindi ko deserve ang isang tulad mong mabait, responsable at magalang. Pasensya ka na talaga, naging mahina ako para panindigan ang relasyon natin. Umiiyak na sabi niya habang kaharap ang lalaki. Gail, matagal ko nang alam na may ibang lalaki ka. Nakita ka ng isa kong kaibigang taxi driver din noong pumasok kayo nila sa isang hotel. Simula noon ay lihim na kitang chinecheck sa school. At sa pagtatanong ko sa mga nag-aaral di sa eskwelahan mo, ay nalaman ko ang lahat na gusto kong malaman ukol kay Lance Benitez. Bakit hindi mo ko kinumpronta? May malaking pagtatakang bakas sa kanyang muka habang pinagmamasdan ang titig ni Gary. Hindi kita sinumpatan kasi nakikita kong masaya ka sa kanya. May naibibigay sa iyo si Lance na hindi ko kayang ibigay, Gail. Tulad ng atensyon, oras, kwintas, bracelet at mamahaling pabango at mamahaling bag. Gary, patawarin mo sana ako talaga. Marami ka palang isinakripisyo para lang mapaligaya ako. Ang boba ko talaga dahil ipinagpalit kita sa isang basura kagaya ni Lance. Isa kang ginto sa usaping pagmamahal. Dapat ka lang ingatan, alagaan at mahalin ng lubusan. Ayaw ako panagutan ni Lance. Ayaw niya pa daw magkasariling pamilya. Hindi niya ako minahal ng totoo kahit kailanman.
Ginamit niya lang ako para matugunan ang pangangailangan ng katawan niya bilang isang lalaki. Yan ang mga ilan lang sa mga masasakit niya sinabi sa harap ko kanina nang ipaalam ko sa kanya tungkol sa pagpupuntis ko. Madamdaming saad niya. Napakahayop ng lalaking yun. Iniingatan, nirerespeto kita. Pero siya ay sinaktan ka lang. Emotionally. Habang nagdadalang tao ka sa anak ninyo. Matigas sa wika nito habang pinupunasan ang mga luha niya sa mukha. Gary, nararapat naman akong masaktan dahil niloko kita. Gail, mahal na mahal kita. Dapat pala ako magpasalamat sa baby mo. Bakit naman dapat ka magpasalamat sa anak ko? Dahil sa kanya nalaman mo ang totoong kulay ng pagkatao ni Lance. Naisip mong aminin ang kasalanang nagawa mo. Gary, I'm so sorry ulit. Salamat sa pagmamahal at pag-aalaga at pagrespeto mo sa akin sa mga taong nagdaan. Naway maging masaya ka sa buhay mo sa hinaharap. Kahit wala na ako sa tabi mo. Akmang tatayo mula sa kinuupuang bench at taalis sa sana si Gail nang hawakan ng isang kamay ni Gary ang isang braso niya para wag siyang makaalis ng tuluyan. Gail, mahal na mahal kita. Hindi ang pagsubok na ito ang magpapasuko ng damdamin ko para sa iyo, babe. Nakikita ko naman sa mga mata mo na labis kang nagsisisi sa mali na nagawa mo sa relasyon natin. Para sa akin ay sapat na iyon upang patuloy kitang tanggapin sa buhay ko. Oo, nasaktan ako ng lubos sa pagtataksil mo sa akin. Pero alam kong mas masasaktan ako ng higit kung hahayaan kitang lumayo sa akin. Handa akong tumayong ama sa anak mo, babe. Magpakasal na tayo. Papakasalan mo ba ako? Gary, hindi na ako malinis sa babae. May pananagutan na ako. Kanina ko pa sinasabi sa iyo na makakahanap ka pa ng babaeng mas deserving sa pag-ibig mo. Gail, kanina ko pa rin sinasabi sa iyo na tanggap ko na may pagkukulang din ako sa relasyon natin. Kaya ka nagkamali. Huwag mo sanang tuluyang hayaan na makulong ang sarili mo dahil lamang sa isang pagkakamali. Pagkatapos mabitawan ni Gary ang mga katagang iyon, ay isang mahigpit na yakap at puno ng pagmamahal na halik sa mga labi ang ibinigay nito sa babaeng iniibig ng tapat at tunay. Hindi man magarbo at magarang kasal ang magaganap sa pagitan ni Gary at Gail, noong araw na iyon ay ayos lang para sa kanilang dalawa. Ang mahalaga ay yun na ang hudyat na magsasama na sila habang buhay. Nakaramdam sila ng kaligayahan at kapayapaan sa puso habang ginaganap ang kasal. Litaw ng husto ang gandang morenong balat ni Gary sa suot niyang barong. Si Gail naman ay bakas talaga ang totoong ganda dahil sa suot na simpleng wedding dress. Habang naglalakad si Gail patungo kay Gary na naghihintay sa altar, ay hindi na nito napigilan ang pag-agos sa mga luha mula sa mga mata dahil nagsimula na si Gary na awitin ang You na kinanta ni Basil Valdez bilang wedding theme song nila. Sa abot ng aking makakaya ay ipinangangako kong mamahalin, rerespetuhin at aalagaan kita, babe. Palaging magiging sentro ng ating pagsasama ang Panginoon Diyos. Araw-araw kitang pipiliin tuwing malakas o mahina ka man. Mahal na mahal kita, Gail. Wedding vow ni Gary. Pagkatapos marinig sa simbahan ang pangako ni Gary kay Gail, ay ito naman ang nagbigay ng wedding vow sa lalaki. Gail, ang lalim yata ng iniisip mo dyan, ah. Ano bang iniisip mo, babe?
Wika ni Gary na makita niyang nakahiga at nakasuot na ng pantulog na damit ang asawa sa ibabaw ng kama. Tama pang inilihim natin sa mga pamilya natin na hindi mo anak ang ipagbubuntis ko. Sa tingin ko ay tama lang ang naging desisyon natin, babe. Kasi para sa akin, hindi ko man kadugo ang sanggol na nasa sinapupunan mo ngayon ay anak ko siya dahil ikaw ang nanay niya. Turan niya tsaka tumabi sa asawa sa kama. Gary, napapatanong ako kung minsan sa Diyos kung bakit kanya binigay sa akin. Babe, I love you. Mahal kita, Gail. Kahit buhay ko ay kaya kong ibigay, matiyak ko lamang na magiging maayos at maligaya ka. Noong gabing iyon ay naging maingat si Gary sa honeymoon nila sa pagpapadama ng pag-ibig sa asawa sa pisikal na paraan. Mabilis na natapos ang 2 taon simula nang ikasal ang mag-asawang Gil at Gary. Babe, nihanda ko na ang baon mo. Pakikuha na lang siya sa ibabaw ng mesa. At nandito kasi ako sa banyo dahil tumatais si Miggy at kailangan ko siya malinisan. Salamat, babe. Gary! Malakas sa tawag ni Gil sa pangalan ng mister nang makita niyang hindi makahinga na maayos at nangingitim ang mga labi ng anak na si Miggy matapos niya itong linisan sa puwet. Agad naman pumunta si Gary sa palikuran para tignan kung bakit sumigaw ang asawa. Pagkarating niya sa harap ng mag-ina ay nakita niyang umiiyak ng todo si Gil habang hawak ang isang kamay ni Miggy. Maputla na si Miggy at nahihirapan na itong huminga. Dahil doon ay agad na nagpasya si Gary na itakbo na si Miggy sa ospital. Nalaman ni Gil at Gary na may butas sa puso si Miggy noong kinausap na sila ng doktor nito. Tanging operasyon lang ang tuluyang magpapagaling sa bata. Sinabi rin ng doktor sa kanila na kailangan pang magpalakas ng katawan si Miggy para makasurvive ito sa operasyon na gagawin. Malaking halaga rin ang kailangang ihanda ni Gil at Gary para sa naturang operasyon. Pagkatapos marinig nila ang tungkol sa kalusugan ni Miggy, ay nagpasya si Gil at Gary na gumawa ng magkaibang mga paraan para sa ikabubuti ni Miggy. Pumunta si Gil sa chapel ng ospital upang magdasal. Lord, lumuluhod po ako ngayon sa harap ninyo para hilingin na pagalingin niyo po ang anak ko. Please. Alam ko pong makasalanan po ako at wala po kong karapatan na humiling pa ng isang malaking pabor sa inyo. Dahil sa kabila ng pagiging makasalanan ko, ay binigyan niyo pa rin ako ng mahalagang grasya sa buhay ko. At yun ay si Gary. Lord, ayoko pong makita na nahihirapan ang anak ko. Kung magiging makulit man po ako sa dasal kong ito, sana maunawaan niyo ako. Para po ito sa anak ko at hindi para sa akin. Lumuluhang anya sa Diyos sa loob ng sariling isip. Si Gary naman ay nasa kalsada at nagmamaneho ng taxi. Nakatatak sa isip nito na kailangan na makalikom ng malaking halaga ng pera upang madugtungan ang buhay ni Miggy. Mrs., tawag ni isang nurse kay Gil. Noong sa wakas ay matanaw nito ang babae sa loob ng chapel. Ano yun? Tanong niya rito na makalapit na ito sa kinaroroonan niya. Ipinaalam ng nurse na nasa stage na ng revival si Miggy. Dali-daling pinuntahan ni Gil ang anak. Pagkarating niya sa kwartong kinaroroonan ng bata, ay nakita niya ang doktor na umiiling na lamang ng ulo habang nakaharap sa kanya. Tanda yun na wala ng anak niya. Gail, bakit ka nagtangka magpakamatay? Andito pa ako, oh. Handa ka samahan sa anumang hamon ng buhay. Si Gary habang hinahaplos ang mukha ng misis na nakahiga sa hospital bed. Pakiramdam ko kasi na
Wala akong silbi na nanay simula na mawala si Mickey. Sa piling natin, ilang buwan na ang nakaraan. Gary, paulit-ulit ko tinatanong ang Diyos kung talaga bang magpatawad siya. Kasi kulong-kulo na ang isip ko at puso ko ngayon eh. Todo iyak na sambit nito. Lahat tayo ay mahal ng Panginoon Diyos, babe. Basta totoo lang at galing talaga sa puso ang paghingi ng tawad, ay tiyak akong patatawarin ka ng ating lumikha. Kung tunay ang mga sinasabi mong yan, bakit kailangan akong dumaan sa ganito mga pagsubok? Gary, sana maunawaan naman ng Panginoong Diyos sa totoong napatawad mo na ako sa pagtataksil ko noon upang hindi puro suliranin ang bibigay niya sa buhay ko. Gail, hindi ko alam kung ano ang mga sagot sa mga tanong na nagdudulot ng kakaibang bigat sa loob mo. Pero mananatili ako na sa tabi mo hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Dahil mag-asawa tayo, magkaramay tayo sa hirap man o sa ginhawa. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng problema sa taong hindi matibay para sa pagharap nito. Yan sana ang alalahanin mo tuwing humihina ang pananalig mo sa Kanya. Naputol ang madamdaming pag-uusap ni Iyon sa pagitan ng magkabiyak na Gary at Gail nang bigla may kumatok at pumasok sa hospital room ng babae. Nagpakilala itong si Dr. Alejandro Benitez, ang ama ni Lance. Ayon dito, sadyang pinahanap nito ang mag-asawang Bustamante dahil alam nito na malaki ang naging atraso na nag-iisang anak. Gail, sorry sa lahat ng pasakit na naitulot ng anak ko si Lance sa buhay mo. Panimula ni Dr. Benitez. Bakit kayo po humihingi ng tawad sa akin, sir? Hindi naman po kayo ang nagawa ng kasalanan sa akin at sa anak ko eh. Patay na si Lance, Gail. Pumanaw siya dahil sa brain tumor. Alam ko nagkaanak kayo ng anak ko. Sinabi niya yun sa akin ilang linggo bago siya bawian ng buhay. Alam ko rin na wala ng apo ko dahil nagkaroon siya ng butas sa puso na naging sanhi ng pagkamatay niya. Patawarin niyo sana ako. Hindi ako naging mabuting ama at halimbawa kay Lance habang lumalaki siya noon. Masyado akong naging abala sa aking mga negosyo at karera bilang isang doktor, kaya hindi ko lubusan nakilala ang totoong pagkatao ni Lance. Naging diktador ako sa buhay ni Lance. Akala ko lahat ng gusto kong mangyari sa buhay niya ay magdadala sa kanya sa tamang landas ng buhay. Kaya nakikiusap ako na huwag niyo sanang isara ang mga puso niyo sa pagpapatawad sa uniko iho. Dahil ako ay may higit na pagkukulang kung bakit siya tumanda na walang tamang gabay sa buhay. Mahaba at seryosong pahayag nito sa harap ni Gary at Gail. Matapos marinig ang kwento na iyon tungkol kay Lance mula mismo sa bibig ni Dr. Alejandro Benitez, ay tila may malaking patalim na nahugot sa puso ni Gail. Alam nitong simula sa araw na iyon ay magkakaroon na ng tunay na kapayapaan ang puso dahil nasagot na matagal na tanong kung bakit sobrang immature ni Lance bilang tao noon. Pagkatapos ng ilang buwan mula nang makalabas sa ospital si Gail dahil sa attempted suicide, ay nalaman nilang mag-asawa na may sanggol na nasa loob ng sinapupunan ng babae. Kahit magkakaroon na ng sariling anak sina Gary at Gail, ay hindi pa rin nila nakakalimutang bisitahin ang puntod ni Mickey. Nag-alalay sila ng bulaklak at dasal doon. Tanda na hindi kailanman mawawala ang espasyong para sa batang lalaking puso at isip nila. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na walang maidudulot na maganda ang panloloko sa kapwa-tao. Ang pagtitimpi ay palaging magdadala sa tao sa tamang uri ng pag-iisip. Biyayang maituturing palagi ang pagdating ng isang sanggol sa mundo. Sana ay manatili ang paggalang sa mga babae,
kahit gaano man maging moderno ang ating mundo sa hinaharap, dahil lahat tayo ay nagmula sa sinapupunan ng isang babae. Mas mainam palagi ang plano ng Panginoon Diyos kaysa sa sarili mong plano. Tanging wagas at tunay na pagmamahal lang ang mananatiling matibay sa anumang suliranin sa buhay. Isang karangalan maging magulang, pero sana wag nating kalimutan na ito rin ay isang mabigat na responsibilidad sa buhay. Huwag kang maghangat na maging magulang kung hindi mo kayang balansihin ang oras at atensyon mo sa pagitan ng iyong anak at trabaho. Ang mga anak ang pahiram lamang ng Panginoon Diyos sa mga magulang upang gabayan ng mga magulang patungo sa tamang landas ng buhay. Ngunit darating ang araw na magkakaroon ng sariling desisyon sa buhay ang mga anak na taliwas sa gusto ng magulang. Kapag dumating ang puntong yun, ay sana ay matutong tanggapin ng mga tatay at nanay ng maluwag sa dibdib. Ikatatagal talaga ng anumang relasyon kung palagi may handang umunawa sa mga sitwasyon at bagay-bagay. Ang pagkahayok sa laman ay isang uri ng bisyo na higit pa sa droga ang dalang pinsala sa buhay ng tao. Tanging Diyos lamang ang may kapangyarihang magbigay at bumawi ng buhay ng tao. Matuto sana tayo na pahalagahan ang buhay natin. Nandito tayo sa mundo, hindi lang para sa sarili nating kapakanan, ngunit para rin sa kapwa-tao natin. Huwag tayo magpapasilaw sa mga material na bagay na kayang bilhin ng pera sapagkat madalas ito ang dahilan kung bakit napapahamak tayo. Konsensya ang magbabalik sa tao sa tamang daan ng buhay. Hindi hadlang ang maagang pagkawala ng magulang para hindi mag-iisang mabuting tao ang anak. Ang taong hindi mapaghigante ay mahal na mahal ng Panginoon Diyos. Puro grasya ang dumarating sa buhay kapag marunong ka magpatawad at humingi ng tawad. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!